Wellman TV. Alexander. Last Kabanata 961. Kabanata 621 hanggang 640. Muli, ang hindi inaasahang pangyayari ay nawala ng imak sa lahat ng dumalo. Gusto ba ng lalaking ito na gumuhit ng mga peteng gamit ang mga dolphin? Panaginip ba ito? Sa kabila ng kung gaano kahirap para sa kanila na maniwala, hindi sila naglakas loob na pagtawanan si Alexander sa puntong ito. Di nagtagal, nagsimulang lumangoy ang 4 na dolphin patungo sa dalampasigan. Parang may madilim na figure na lumalangoy sa gitna nila. Isang matigas na dorsal fin ang napakita sa ibabaw ng tubig. Sa katunayan, ito ay isang napakalaking peteng. Ang mga dolphin ay may mas maliit na katawan kumpara sa mga peteng sa dagat, ngunit ang mga peteng ay hindi mag-udyok sa mga dolphin dahil sila ay mga sosyal na hayop. Tulad ng mga lobo, hinahabol nila ang kanilang biktima sa pangkat. Kahit isang peteng na may dugong malaking bibig ay hindi tugma sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit hinabol sila ni Alexander sa peteng. Nobela. Hinawakan ni Alexander ang lalaking naka-floral shirt gamit ang isang kamay at humakbang patungo sa tubig nang mapansin niya ang mga dolphin at isang peteng na papalapit sa dalampasigan. Sa wakas ay napagtanto ng lalaki ang gustong gawin sa kanya ni Alexander. Nabasa niya ang kanyang pantalon dahil sa sobrang takot. Nakiusap siya, "You. Let me go. Let me go now. Ako si Mr. Coleman's." Bago pa siya makatapos ay iniwas ni Alexander ang kanyang kanang kamay at inihagis siya sa lugar kung nasaan ang peteng. Kinagat ng peteng ang mga binti ng lalaki gamit ang nakanganga nitong bibig. Arg! Tulong! Bago siya kinaladkad ng peteng, minsan lang siyang sumigaw ng tulong. Kinuha ng peteng ang biktima nito at lumangoy sa malalim na tubig. Ang tanging natitira sa dalampasigan ay isang maliit na lugar ng tubig dagat na may bahid ng dugo. Nang dumating ang isang alon, nawala ito. Ito. Ang mga kutis ng mga gangster na iyon ay agad na pumuti na parang sapin. Kinakabahan silang lumunok ng laway. Hindi sila nang ahas na tumingin kay Alexander sa puntong ito, sa takot na itapon niya ang mga ito sa tubig at ipakin sa mga peteng kung siya ay magalit. Matapos harapin ni Alexander ang lalaking naka-floral shirt ay tumalikod ito at tinuon ang atensyon sa iba pang mga thug. Ang mga bakal na tubo na hawak nila sa kanilang mga kamay ay mabilis na nahulog sa lupa habang nagsimulang manginig ang kanilang mga binti. Takot na takot ang mga magnanakaw. Ang kanilang mga katawan ay tila wala sa kontrol at pinigilan silang tumakbo, kahit na gusto nila. Siyempre, walang nang ahas na maging unang tumakas, kahit na nakagalaw sila. Ang ibon na lumilitaw sa kanyang ulo ay binabaril. Ang unang nagtangkang tumakas ay hindi makakawala sa pagkakahawak ni Alexander. Hindi nag-abala si Alexander na harapin ang mga walang kwentang lalaking ito. Direkta niyang sinabi sa kanila, "Bumalik kayo at sabihin sa inyong amo na nagpapakita kay Lucas Manor para matugunan ang kanyang pagkamatay sa loob ng 3 araw. Kung hindi, aalisin ko ang kanyang buong pamilya." Oo. How dare these gangsters express their disapproval? Natuwa sila nang malaman na handa na silang pakawalan ni Alexander. Naniniwala silang nabigyan sila ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Siguradong mapapapatay silang lahat ni Alexander kapag nagalit siya. Sumang-ayon ang grupo at nagmamadaling pumunta sa dalampasigan. Nang mawala ang mga lalaking iyon sa kanyang paningin, nagsimulang huminga ng husto si Alexander, at nagsimulang lumitaw ang pawi sa kanyang noo. Ang mga turistang nagsasaya sa dalampasigan ay hindi nang ahas na manatili at panoorin ang kaguluhan. Ang mga gustong umuwi ay umalis na sa kani-kanilang mga tahanan, habang ang iba naman ay naglakad papunta sa kanilang makakaya. Gusto ni Ronan at ng iba pa na iba ang kanilang ulo sa kanilang pantalon dahil natutuwa sila at gustong makita si Alexander na gumawa ng kalokohan kanina. Isang panginginig ang bumalot sa kanyang gulugod nang maisip ni Ronan kung paano nila ginawa ng kalokohan si Alexander. Nakaramdam siya ng matinding takot. Sa kabaligtaran, ang batang babae na nagngangalang Jillian ay tila masaya. Tumakbo siya papunta kay Valerie at nagtanong, "Valerie, okay ka lang?" "I'm fine," nakangiting sagot ni Valerie. "I'm sorry, Valerie," sabi ni Alexander,
nakatingin sa marka ng sampal sa mukha ni Valerie. Sobrang saya kasama si Micah kaya, sa maikling panahon, nakalimutan ko ang problema ni Mr. Coleman. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ito. Hindi ko hahayaan ang sinuman na maglakas loob na saktan ang aking asawa at mga kaibigan. Ang Kawit. Kabanata 622. Pinasahe ni Alexander ang namamagang pisngi ni Yulia pagkatapos nilang bumalik sa sasakyan. Umupo si Micah sa gilid. Galit na sabi niya, "Daddy, grabe ang mga taong iyon." Sinaktan pa nila sina Mommy at Tita Valerie. "I had decided not to live stream anymore. I want to learn from you how to fight effectively so that I can grow up and be as powerful as kapag wala ka, kaya kung protektahan sina Mommy at Tita Valerie." Bagamat hindi tumigil ang batang babae sa kanyang pagsasanay sa pakikipaglaban, mas nakatuon siya sa live streaming kamakailan. Sa wakas ay natanto niya ang kahalagahan ng mga kakayahan sa pakikipaglaban nang masaksihan niya ang mga masasamang tao na nanliligalig sa kanyang ina at kay Valerie. Nang marinig ni na Yulia at Valerie ang kanyang mga salita, biglang nag-init ang kanilang mga puso. Hindi nila maiwasang mapangiti. "Okay, we'll rely on Micah for protection in the future." Matigas na tango ang ibinigay ng bata habang seryoso ang ekspresyon. Hinaplos ni Alexander ang kanyang buhok ng masuyo. He complimented, "Sweetheart, you're such a lovely girl. Tutulungan kitang mag-training pag-uwi natin." Nobela. Pinaandar ni Alexander ang sasakyan at umalis sa dalampasigan. Ang pribadong silid ng emperador ng Raven Club. Galit na galit si Terry. Umungol siya, "Mr. Coleman, huwag mo akong sisihin na minamaliit ka. Ni hindi mo kayang harapin ang ganoong maliit na bagay. Wala na tayong dapat pag-usapan." Ngumisi si Terry. Binasag niya ang tasa sa kanyang kamay sa mesa at handa nang umalis. Sa kanyang pagkabalisa, inabot siya ni Ruan para sunggaban siya. Sabi niya, "Tito Terry." Malamig na sumangot si Terry at tinanggal ang kamay niya. Sa oras na ito, nawalan na siya ng pasensya. Sa kabilang banda, lihim na ikinatuwa ito ni Belinda at Peach. Dahil talagang inis ni Ryan si Terry, ilalabas niya lahat ng galit niya kina Valerie at Alexander. Ibig sabihin, ang dalawang iyon ay makakaranas ng mas kakilakilabot na mga resulta. Ito talaga ang gustong makita ng dalawa. Ang tunog ng nagmamadaling mga yabag ay lumabas mula sa koridor sa eksaktong sandaling ito. Tuwang-tuwa si Ryan. Sabi niya, "Tito Terry, bumalik na ang mga tauhan ko." Tumigil si Terry sa paglalakad, at bahagyang lamambat ang galit na galit sa mukha ni Terry. Kaagad pagkatapos, isang grupo ng mga thug ang nagtulak sa pinto at pumasok sa silid. Matigas na saway ni Ryan, "Nasaan si Ethan? Pumunta ka dito at humingi ng tawad kay Mr. Pearson. Ang dami mong kinuha. Mga kapatid na kasama mo upang mahuli ang dalawang tao. Lahat kami ay naghihintay sa iyo. Bukod doon, nasaan si Valerie at ang kalokohan na iyon? Bilisan mo." Lumuhad sila sa sahig, at humingi ng tawad kay Mr. Pearson. Nang marinig ito ng mga tulisang iyon, tila nahulog sila sa isang mahirap na posisyon. Nagpalitan sila ng tingin bago lumuhad sa lupa kasabay ng pagkulog. "Mr. Coleman, si Ethan. Si Ethan ay pinatay ni Alexander. Nakakatakot ang lalaking iyon. Hindi namin siya mahuli ni Valerie." Nagulat si Ryan. Tinanong niya, "Ano? Pinatay ni Alexander si Ethan?" Nagbigay ng maikling salaysay ang isa sa mas bastos na mga tulisan tungkol sa nangyari sa dalampasigan. Namutla ang mga kutis ni Ryan at nang iba pa nang banggitin ang isa sa mga kasamahan niya na naputol ang ulo ng sampal ni Alexander at si Ethan ay itinapon sa dagat para pakainin ang mga peteng. Kung nagsasabi lang sila ng totoo, mas nakakatakot ang galing ni Alexander sa pakikipaglaban. Mabangis siya. Naglakas loob ang parehong thug na sabihing, "Mr. Coleman. Hiniling din niya sa amin na maghatid ng mensahe sa iyo. Nagbanta siya na sisirain ang iyong pamilya kapag hindi ka pumunta kay Lucas Manor at matugunan ang iyong pagkamatay sa loob ng 3 araw." Ano? Kasama ng mga Lucas ang lalaking iyon. Nagdilim ang ekspresyon ni Ryan nang marinig ito. Kabanata 623.
Sa Scanvia City, ang mga Lucas ay itinuturing na isang first-rate na pamilya. Kasama ang mga Jenkinses, Kents, at Fitzes, sila ay itinuring na mga pangunahing pamilya ng A-class social circle. Sa kabilang banda, malayo sa kanila ang mga Coleman. Sa pinakamahusay, maaari silang ituring bilang isang pangalawang-rate na pamilya. Si Alexander ay may suporta ng isang kilalang pamilya. Makatuwiran kung bakit ang yabang niya. Pagkatapos ng maikling paghinto, ibinaling ni Ryan ang kanyang atensyon kay Terry. Nagsalita siya sa tono ng pagsusumamo, Uncle Terry. Actually, si Terry ang nagsimula ng lahat. Nobela. Hindi kailanman pumayag si Val-Erie na dumalo sa mga dinner party. Binanggit ni Terry ang pangalan ni Val-Erie at iginiit na dapat itong dumalo sa kanyang kaganapan upang ipakita ang kanyang mga kakayahan. Kailangang gawin ni Ryan ang itinuro sa kanya para mapasaya siya. Kasunod noon, sunod-sunod na mga bagay ang nangyari na nagpatindi sa hidwaan nila ni Alexander. Ngayon, ang huling pag-asa ni Ryan ay kay Terry. Hindi kayang panindigan ng kanyang pamilya ang mga Lucas kung kikilos sila laban sa mga Coleman. Nagulat din ang dalawang babaeng nanunood. Walang ideya sina Belinda at Peach na isang lalaki mula sa Cloudtopia ang magiging miyembro ng pamilya ng mga Lucas sa Scanvia City. Tanging si Terry lang ang nakapagpanatili ng kanyang kalmado. He asked nonchalantly, "What's there to panic about? Natatakot ka ba sa kanya dahil sa mga Lucas?" At saka, Tomas ang apelyido ng lalaking iyon, hindi Lucas. Sa aking opinyon, maaaring siya ang manugang ng mga Lucas. Sa tingin mo ba, sasaktan ako ng pamilya niya alang-alang sa isang malayong kamag-anak? Nang marinig ito ni Ryan ay nagningning ang mga mata niya. Ang mga salita ni Terry ay naliwanagan siya. Ang lalaking ito ay may kilalang background bilang karagdagan sa paglilingkod bilang isang direktor ng Nacrin Commerce. Sa lalawigan ng North nanirahan ang prestihiyosong pamilyang Pearson. Ang pamilya ni Terry ay isang sangay ng mga Pearsons. Pinuprotektahan ng mga Pearson ang lupain sa loob ng maraming siglo. Katulad ng mga feudal na Panginoon, ang kanilang kapangyarihan ay ipinasa sa mga henerasyon. Kahit na sila ay isang sangay, ang pamilya ni Terry ay nagtataglay ng isang antas ng kapangyarihan na hindi mapapantayan ng ibang mga pamilya. Sinabi ni Terry na may masamang kislap sa kanyang mga mata, "Sige, huwag kang mag-alala. May lakas ng loob si Alexander na paulit-ulit na sirain ang mga plano ko. Hindi ko siya ililibre." Itinuro ni Terry, "Gayunpaman, kailangan mong harapin ang maliit na starlet na nakita ko." Agad lumiwanag ang mukha ni Ryan. Kumpiyansa niyang ipinangako sa kanya, "Tio Terry, sinisiguro ko sa iyo. Mawawala ng suporta ang starlet na iyon kapag nakipag-usap ka kay Alexander. Kung sinabi ko sa kanya na pumunta sa silangan, hindi siya mangangahas na pumunta sa kanluran." Oras. Tumango si Terry bilang pagsang-ayon. Ang kanyang mga mata ay panandaliang nagpakita ng isang pahiwatig ng isang malaswang ngiti. Ang kamalasan nina Alexander at Val-Erie ang nagpasaya kina Belinda at Peach. Sa wakas, may maghihiganti sa kanilang matinding sama ng loob kay Cloudtopia. Napakalakas ni Terry na kahit si Mr. Coleman ay kailangan siyang purihin. Sa pagkakataong ito, si Val-Erie man o si Alexander, mas mabuting ihanda na nila ang kanilang sarili na lemunin. Bumili si Alexander ng ilang uri ng mga halamang gamot sa kanyang paglalakbay upang may hatid si Val-Erie sa bahay. Pumunta siya sa mga pamilihan ng mga magsasaka upang gilangin ang mga ito at gumawa ng pamahid. Hinati niya ito sa dalawa at ibinigay ang isa kay Val-Erie. Inutusan niya itong ilapat sa nasugatan nitong pisngi pag-uwi niya. Tiniyak niya sa kanya na gagaling siya pagkatapos ng mahimbing na tulog. Bumalik siya kasama ang kanyang pamilya sa Flocasy Tower sa Lucas Manor. Pagkatapos niyang lagyan ng ointment si Yulia, hiniling ng maliit kay Alexander na sanayin itong lumaban. Gaya ng inaasahan, masaya si Alexander na tumalima. Habang si Yulia ay tahimik na nakatingin sa gilid. Umalangaw-ngaw ang boses ni Clara mula sa labas ng pinto habang nakalubog ang mag-ama sa kanilang pagsasanay. Yulia at Alexander. Kabanata 624. Mabilis na tumakbo ang kasambahay na nagluluto sa kusina para pagbuksan si Clara ng pinto.
Pagpasok ni Clara sa loob, napansin niya sina Alexander at Micah na nag-practice ng kakaibang poster sa sala. Nagtatakang tanong niya, Yulia, anong ginagawa nila? Yulia said with a chuckle, Sky is accompany the little one to practice combat techniques. Naintriga si Clara. Tanong niya, combat techniques. Marunong makipaglaban si Alexander. Nakangiting tumango si Yulia. Pagmamayabang ni Micah, Tita Clara, hindi lang alam ni Daddy ang mga kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit napakahusay din niya sa mga ito. Ang aking ama ay may kakayahang talunin ng daan-daan at libu-libong masasamang tao ng sabay-sabay. Kapag ako ay mas matanda, gusto kong sundin ang kanyang mga yapak at protektahan ang aking ina. Tumawa si Clara at nakipaglaro sa kanya, si Micah ay napaka-ambisyosa. Tiyak, nag-aalinlangan siya na kayang pabagsakin ni Alexander ang 100 o 1,000 masasamang tao. Ito ay dapat na paraan ni Micah upang pumunta sa itaas at higit pa upang ipakita ang kanyang paghanga sa kanyang ama. Kung makalaban si Alexander, basic boxing na lang, dahil sa kanyang magiliw na kilos. Ang kanyang mga galaw ay dapat na mas mababa kaysa sa mga tunay na Panginoon. May naalala siya at sinabing, nabalitaan kong magkakaroon ng MMA competition sa Skanvaya City sa lalong madaling panahon. Maaaring mag-enroll si Alexander kung interesado siya dito. Sa tingin ko ito ay isang magandang pagkakataon upang makilala ang mga master ng labanan. Bago pa makapagsalita si Alexander ay natuwa si Micah. She asked, Wow, an MMA competition. Daddy, will you sign up? I want to see you fight. Napatingin ng maliit kay Alexander na may sabik na pananabik. Ikanaway ni Alexander ang kanyang kamay at tumanggi, na nagsasabing, hindi ba ito ay tulad ng paggamit ng sledgehammer upang pumutok ng nuwes kung ako ay nag-sign up para sa antas ng kompetisyon na ito. Sinisikap ni Clara na simulan ang isang mapagkaibigang pag-uusap. Ang patronizing attitude ni Alexander sa MMA match sa Skanvaya City ay ikinairita niya. Gumamit ng sledgehammer para pumutok ng nuwes. Mamamatay ba siya kung hindi siya nagyabang? Sumulyap si Clara kay Alexander at nagsalita sa tonong minamaliit siya, Alexander, ganoon ka ba talaga kagaling? Ang mga kompetisyon sa MMA sa Skanvaya City ay hindi lamang limitado sa mga lokal na kalahok. Maraming mga pambansang level na mandirigma ang sasali rin, kabilang ang mga mersenaryo na mayroon. Nakipaglaban sa mga bansa sa gitnang silangan na may digmaan at mga boksingero na regular na lumalahok sa mga labanan sa ilalim ng lupa. Sa maamo mong tingin, natatakot akong hindi ka makatiis ng kahit isang suntok kapag umakyat ka sa entablado. Nang marinig ang kanyang pangungutya kay Alexander, si Micah ang unang nagpahayag ng kanyang hindi pagkakasundo. Sabi niya, Tita Clara, nagkakamali ka. Ang galing ni Daddy. Tinalo niya ang mga nakatanggap ng magandang pagsasanay. Ang tinutukoy ni Micah ay ang huling nagturo ng leksyon si Alexander sa 2 dayuhan mula sa Utopia. Sineseryoso ito ng batang babae sa puntong ito. Hinawakan niya ang kamay ni Alexander at nakiusap, Daddy, please sign up for the competition. I really want to see you fight. Hindi napigilan ni Alexander ang kanyang anak. Mabilis siyang tumango bilang pagsang-ayon. Medyo hindi siya nakaimik kay Clara. Ang babaeng ito ay magaling magpahirap sa kanya. Walang pakialam iyon kay Micah. Napatalon siya sa tuwa ng sumang-ayon dito ang kanyang ama. Sa kabilang banda, tumaas ang kilay ni Clara. Napaisip siya sa sarili. Nobela. Maaaring makinabang siya sa kaunting sakit, kaya tigilan na niya ang pagiging mayabang. Nakatayo sa gilid si Yulia. With a helpless grin, she inquired, Clara, nandito ka ba para tumambay, o may gusto ka bang sabihin? Oh, pinaalala mo sa akin. Tinampol ni Clara ang kanyang noo at sinabing, gusto ni Tio Charles na samahan sila ni Alexander sa parlor. May isang lalaking nagngangalang Pearson na naghahanap sa kanya. Balita ko galing siya sa Nakrin Commerce. Kabanata 625. Nakrin Commerce. Tanong ni Alexander na may seryosong ekspresyon. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang tanging 2 individual na maaaring mag-link sa akin sa Nakrin Commerce ay ang lolo ni Max,
isang direktor ng organisasyong iyon, at ang investor na partikular na humiling na dumalo si Valerie sa isang party. Hindi ako magkakaroon ng mataas na pagtingin sa kanila, kahit na sino sila. Sabi ni Alexander habang mahinahong tumango, sige, I'll go. Yulia, stay at home with Micah. I'll be back soon. Umalis sina Alexander at Clara papuntang parlor pagkasabi nun. Maraming tao ang nagkukumpulan sa parlor. Ang mga mas batang miyembro tulad ni Jordan ay naruroon bilang karagdagan kina Logan at Jeffrey. Lahat sila ay binigyan ng mapanuksong tingin si Alexander pagkapasok niya sa silid, na parabang natuwa sila sa kanyang kamalasan. Hindi man lang sila binigyan ni Alexander ng isang dumaan na sulyap. Tumango lang siya kay Jeffrey at naghanap ng mauupuan. Tinapunan siya ni Logan ng masamang tingin. Pagkatapos ay humarap siya sa chubby at kalbong lalaki na nakaupo sa gitnang upuan. Mr. Pearson, this is Alexander. Siya ang hinahanap mo, aniya na may nakakaaliw ng ngiti. Wala akong kamalay-malay na nasaktan kanya at napakalayo na pala ang nilakbay mo para personal na bisitahin ang ating manor. Malaya kang ipahayag ang lahat ng iyong mga reklamo. I will make him apologize to you in person. Maangas na tinitigan ni Terry si Alexander habang nanlalaki ang maliliit na mata. Anya, medyo mayabang ang apo ng pamilya mo. How dare you meddle in my affairs? I had Ryan from Star Entertainment ask a small-time starlet to leave things up today, but the guy blatantly threatened to kill ako. Bukod dito, pinatay niya ang dalawa sa mga tauhan ni Ryan na ipinadala upang hulihin ang starlet na iyon. Ang mas mapangahas pa, naglakas loob siyang hilingin na pumunta si Ryan sa iyong bahay upang matugunan ang kanyang wakas. Kung hindi, nangako siyang lipulin ang mga Coleman. Napalitan ng lamig ang ekspresyon ni Terry matapos sabihin ang mga ito. Tinanong niya sa isang mabagsik na boses, Logan, ang isang apo ng iyong pamilya ay pinapayagan na kumilos ng mayabang. Nagulat ang mga Lucas. Mabangis na tumibok ang kanilang mga puso. Nahulaan na nila na sinakta ni Alexander si Terry, ngunit laking gulat nila na nagsalita si Alexander sa napakayabang na paraan. Bagamat hindi dapat katakutan ang mga Coleman, ibang kwento ng si Terry, ang direktor ng Nacrin Commerce, ay nasangkot sa bagay na ito. Si Alexander ay isang apo lamang, kahit si Shane ay hindi maglalakas loob na kumilos ng walang ingat. Talagang naglakas loob si Alexander na gumawa ng gulo sa labas sa ilalim ng pangalan ng mga Lucas, at napunta siya sa problemang ito dahil sa isang small-time starlet. Ito ay katawa-tawa. Nobela. Nagalit si Logan sa pagsasaalang-alang nito at sumigaw, Alexander, sa tingin mo ba ay makakasakit ka ng isang tulad ni Mr. Pearson? Pumunta ka rito at humingi ng tawad sa kanya. Malamig na ngumuso si Terry, pasensya na. Hindi ako yung tipong mabilis na pinapayapa ng ilang magagandang salita. You were audacious enough to nakialam sa mga affairs ko. At least, kailangan mong lumuhad kung gusto mo. Humingi ka ng tawad, ha? Nang marinig ito, tumango si Logan at muling sumigaw, Alexander, hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao? Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mr. Pearson ngayon din. Ang iba pang miyembro ng pamilya na nanood ng palabas ay nagniningning sa tuwa. Skyler, hindi ka ba napakayabang? Gusto kong makita kung paano mo mapapanatili ang iyong pagmamataas ngayong nakatagpo ka ng isang matigas na mani na pumutok. Sa sandaling ito, si Jeffrey, na nakaupo sa kanan ni Logan, ay nagmuni-muni sandali. Pagkatapos ay nagsalita siya sa malalim na boses, Mr. Pearson, hindi ba hiling kay Sky na lumuhad? Kabanata 626. Sinabi ni Terry na may malungkot na ekspresyon, over the top. So you want to do it the hard way. Kung sino man ang maglalakas loob na makiusap muli para sa kanya, maaari mong hilingin kay old Mr. Lucas na puntahan ako at kausapin. Gusto ko siyang tanungin ng personal. Kung kaya niyang tiisin ang galit ng Nacrin Commerce o ang pang-aapi ng Pearsons mula sa Clay City. Direktang tinukoy ni Terry ang kapangyarihan ng Nacrin Commerce at ang impluwensya ng pangunahing sangay ng mga Pearsons. Indikasyon iyon ng kanyang galit. Kinakabahang napalunok ng laway si Jeffrey pagkarinig nito.
Hindi kayang galitin ng aming pamilya ang Nacrin Commerce o ang pangunahing sangay ng pamilya Pearson. Galit na sinaway ni Logan si Jeffrey sa gilid. Jeffrey, manahimik ka. Ang yabang at kamangmanga ni Alexander ang may kasalanan dito. Makatuwirang hilingin ni Mr. Pearson na lumuhad siya at humingi ng tawad. Pinandilatan ni Logan si Alexander at sinabing, "Alexander, do you still dare to sit down?" Lumuhad at humingi agad ng tawad kay Mr. Pearson. Ang interes ng pamilya natin ang nakataya. Huwag kang umasa na paprotektahan ka ng tatay ko. Lalong tuwang-tuwa ang iba pang miyembro ng pamilya dahil inaasahan nilang ipapahiya ni Alexander ang sarili sa harap ng lahat. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat, sinulyapan ni Alexander si Terry at nakangiting sinabi, "Nang ipaalam sa akin ni Clara kanina, akala ko ang taong naghahanap sa akin ay isang matandang taga-Kents. Hindi ko inaasahan na ito ay malazwa. Hindi ako makapaniwala na kumatok ka talaga sa pintuan ko dahil gusto mong kunin advantage ng kaibigan ko. Matandang taga-Kents." Hindi naintindihan ng mga Lucas ang ibig niyang sabihin. Bakit gustong hanapin ni Old Kent si Alexander? Sumabog sa galit si Terry nang marinig niyang tinatawag siya ni Alexander na Letcher. Ungol niya, "Alexander." Malamig na tumikim si Alexander, "Pinlit mo ang isang talentadong singer na gusto lang gumawa ng magandang trabaho para makipag-party sa iyo. Halatang halata kung ano ang balak mong gawin sa kanya, di ba? Malibang tawagin kang Letcher. I'm going to sisihin mo to kay Ryan, pero hindi ko ini-expect na lalapit ka at susubukang sugpuin ako sa pamamagitan ng mga Lucas." Pagkasabi noon, biglang tumayo si Alexander at naglakad papunta kay Terry, na nakaupo sa gitnang upuan. Bilang tugon sa kanyang aksyon, ang mga Lucas ay sumigaw sa takot, "Alexander, ano ang gagawin mo?" Nagkunwari si Alexander na hindi niya narinig ang mga ito. Ilang hakbang pa ang ginawa niya para makarating kay Terry. Ngumisi si Alexander, "Gusto mo lumuhad ako para sayo? Mangarap ka." Iniunat niya ang kanang kamay para hawakan ang kwelyo ng shirt ni Terry at diretsyong binuhat siya mula sa upuan sa trono. Nagmistulang polaka ang maikli at matabang katawan ni Terry nang hawakan siya sa kamay ni Alexander. Ang eksena ay mukhang partikular na nakakatawa. Natigilan ang mga Lucas sa eksena. Sa kabila ng kanyang mahinang hitsura, nagawa ni Alexander na itaas si Terry sa isang kamay lamang. Anong hindi ka panipaniwalang lakas? Pagkatapos, itinulak ni Alexander ang kanyang kanang kamay pababa bago sila nagkaroon ng pagkakataong tumugon. Boom! Sa isang iglap ay bumagsak sa lupa ang maikli at chubby na katawan ni Terry. Nagkataon lang na nakaluhod siya sa magkabilang tuhod. Napatalon si Logan sa kanyang upuan dahil sa takot. Bulalas niya, "Alexander. Siya ang direktor ng Nacrin Commerce, ang tagapagmana ng sangay ng Pearson. Sinusubukan mo bang patayin kaming lahat?" Napatulala ang iba pang miyembro ng pamilya. Hindi nila inaasahan na gagawin ni Alexander ang paglipat kay Terry. Sa kanilang lahat, walang alinlangan si Terry ang pinakanagulat. Napilitan siyang lumuhad sa magkabilang tuhod, at ang matinding sakit ay nagpabalik sa kanya. "Alexander, how dare you do this to me? I'll kill you." Inilabas ni Terry ang nagbabagang galit mula sa kanyang mga mata. Umuumbok ang mga ugat sa kanyang noo. Walang sinuman sa industriya ng negosyo ng North Province ang mangangahas na humahawak sa kanya dahil sa kanyang katayuan bilang direktor ng Nacrin Commerce at tagapagmana ng sangay ng Pearson. Isang hamak, malayong kamag-anak ng mga Lucas na tulad niya ang naglakas loob na hawakan ako at pinilit akong lumuhad. Nililigawan ng lalaking ito si kamatayan. Kabanata 627. Nagtaas ng kilay si Alexander at nagtanong, "Patayin mo ako. Ako ang magkukusa na simulan ng pag-atake dahil sinabi mo na gawin ito. Papatayin kita." Nang marinig ito, nakaramdam si Terry ng lamig sa kanyang puso. Galit na sigaw niya, "How dare you? Bakit ayaw ko?" Ngumisi si Alexander. Umabant siya ng 2 hakbang bago hinawakan ang leeg ni Terry. Pagkatapos ay mabilis at pilit niyang itinaas ang maikli at mabilog na katawan ni Terry sa itaas ng kanyang ulo gamit ang isang kamay.
Nahihirapang huminga si Terry nang bahagya niyang hinigpitan ang kamay na pumipisil sa kanyang lalamunan. Ilang segundo lang ay namula na ang mukha niya. Sa wakas ay nakaramdam ng takot si Terry sa puntong ito. Naramdaman niyang malapit na ang kamatayan. Hindi niya akalain na magiging matapang si Alexander na papatayin siya sa parlor ng pamilya Lucas. Napakabastos ng lalaking ito. Ako ay mula sa Nacrin Commerce at isang inapo ng mga Pearsons. Paano niya hindi pinansin ang lahat ng ito? Baliw ba ang lalaking ito? Siyempre, hindi lang si Terry ang hindi umasa nito. Ang mga Lucius na nakaupo sa malapit ay natakot lahat sa inasal ni Alexander. Mahihirapan ang pamilya kung talagang papatayin ni Alexander si Terry sa parlor. Anuman, hawak ni Yulia ang 16% ng mga bahagi ng pamilya. Ginawa siyang bona fide member ng pamilya. Si Alexander ang asawa ni Yulia. Kung gumawa ng krimen si Alexander sa Skanvaya, ang pamilya ang magdurusa sa mga kahihinatnan nito. Kung namatay si Terry, ang Nacrin Commerce at Pearsons ay walang alinlangan na magsasagawa ng masusing pagsisiyasat. Kahit na isuko nila si Alexander sa puntong iyon, ang pamilya ay makakaranas ng napakalaking kawalan. Ito ay isang universal na katotohanan na ang mga inosenteng bystanders ay palaging nahuhuli sa crossfire. Alexander, bitawan mo siya. Sigaw ni Logan sa gilid sa takot at kaba. Bulalas din ni Jeffrey, Alexander, bitawan mo na si Mr. Pearson. Galit ka ngayon, pero huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo sa bandang huli. Kahit wala kang pakialam, mag-isip ka para sa kapakanan ng aming pamilya. Mahal na mahal ni Lolo si Yulia. 16% ng kanyang shares ang inilipat niya kay Yulia. Masisira tayong lahat kapag pinatay mo rito si Mr. Pearson. 80 taong gulang na ngayon si Lolo. Hindi niya kaya ang ganoong kalaking suntok. Sa pagkakataong ito, napatalon din si Clara sa takot. Hinikayat niya ito, Alexander, makinig ka kay Uncle Jeffrey. Huwag kang pabigla-bigla. Noong una, hindi nag-abalang sumagot si Alexander nang magsalita si Logan. Sa wakas ay nagsimula siyang mawala ang ilan sa mamamatay na layunin sa kanyang mga mata matapos marinig ang taos-pusong payo nina Jeffrey at Clara. Pinandilatan niya si Terry at malamig na nagbabala, ngayon, ililibre ko ang buhay mo alang-alang kay Jeffrey at Clara. Maaari kang humingi ng paghihiganti sa akin anumang oras kung ayaw mong tanggapin ito. Ngunit walang sino man ang makakagawa nito. Ililigtas kita kung gagawin mo iyon. Pagkababa ng boses niya ay kumala si Alexander sa pagkakahawak niya. Bumagsak kaagad sa lupa ang matabang katawan ni Terry. Ang matinding pananakit ng kanyang katawan ay hindi nakaabala kay Terry. Nagpumiglas siya para makahinga. Napabuntong hininga siya kaya nagsimula siyang umubo ng marahas. Parehong pula na ngayon ang mukha at leeg niya. Parang bakal na place ang nakakuyom na mga daliri ni Alexander habang nakapaligid sa kanyang lalamunan. Halos dumurog ang kanyang kamay sa kanyang lalamunan. Sigurado si Terry na kung nagpatuloy pa si Alexander ng 2 segundo, namatay na siya. Siya ngayon ay may nag-aalab na puot kay Alexander at nais niyang punitin siya. Sa ibabaw, wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano. Kung hindi ngayon lang siya nakiusap nina Jeffrey at Clara, kitilin na ni Alexander ang buhay niya. Si Alexander ay isang baliw. Natatakot siyang mag-udyok pa ng loko. Kabanata 628. Alexander, maghintay ka lang. Kung hindi kita tinadtad, ispell ko ang pangalan ko pabalik. Hindi man ito sinabi ng malakas ni Terry, lihim siyang nagmumura sa kanyang puso. Sa kahihiyan, bumangon siya sa sahig, humakbang palabas ng parlor, at tinungo ang pintuan sa harapan ng Lucas Manor. Nobela. Sa wakas ay naalis na ng mag-asawang Lucas ang pag-aalala nang mawala si Terry sa paningin. Pagtingin nila kay Alexander ay agad silang nag-init sa galit. Lalo na si Logan, tinanong niya si Alexander, pagod ka na bang mabuhay? Alam mo ba kung sino siya? Sa tingin mo ba ang lalaking iyon ay isang taong kaya mong masaktan? Kung ngayon mo lang siya pinatay, ang buong pamilya ay masisira sa iyong mga kamay. Wala kang alam sa sarili mong kakayahan. Sabi mo ignorante ako sa sarili kong kakayahan. Biglang pinandilata ni Alexander si Logan.
Ang puso ni Logan ay lumakas ng husto habang ang kanyang nagyayelong matalim na tingin ay tumama sa kanya. Sa takot, sinakal niya lahat ng mga salitang sasabihin niya. Anong klaseng titig yan? Hindi lamang ito matalas, ngunit ito rin ay hindi maarok at puno ng mamamatay tao na layunin na nagpagigil sa akin. Sa wakas ay binawi ni Alexander ang kanyang tingin kay Logan, nang masunurin niyang itikom ang kanyang bibig. Sinabi niya sa lahat ng tao sa parlor, ang taong iyon ay isa lamang mula sa hamak na Nacrin Commerce. Hindi ako kailanman nag-iisip ng mataas sa organisasyong iyon. Tungkol naman sa mga Pearsons ng Clay City. Hindi ko rin sila masyadong iniisip. Mareresolba ang sitwasyong ito. Kung pabayaan ito ni Terry, sisirain ko ang mga Pearson kasama niya kapag pinahahalagahan niya ang kanyang kapangyarihan at tumanggi siyang magsisi. Agad na lumabas ng parlor si Alexander pagkatapos niyang magsalita. Akala ng lahat ay nahulog ito sa kaguluhan. Si Alexander ay sobrang kausap. Bakit hindi niya tingnan ang sarili niya sa salamin? Hindi niya masyadong inisip ang Nacrin Commerce at Clay City, Pearsons. Sino siya sa tingin niya? Namula ang mukha ni Clara dahil sa galit. Kahit nabuli si Terry, hindi dapat siya pabigla-bigla ang patayin ni Alexander on the spot, di ba? Dapat iniisip niya ang mga kalagayan ni Yulia. Tulad ng para sa iba, sila ay gloating. Kitang-kita nila ang pagmumukha ni Terry bago siya umalis, ang lalaking iyon ay nagngangalit sa galit. Walang alinlangan na ituloy ito ni Terry. Hihintayin na lang nila kung ano ang gagawin ni Terry at kung ano ang magiging reaksyon ni Alexander. Naging mapayapa ang sumunod na 2 araw. Pinili ng pamilya ng 3 na manatili sa bahay. Nanatili lang sila sa Fluxesy Tower kung saan sila naglaro, nagpractice ng mga diskarte sa pakikipaglaban, at nag-enjoy ng ilang pambihirang oras ng paglilibang. Ayon sa babala ni Alexander, dapat na binisita ni Ryan ang Lucas Manor sa mga araw na ito, ngunit walang nakakita sa kanya. Malinaw, hindi niya sineseryoso ang sinabi ni Alexander. Ang 3 araw ay ang huling kompetisyon ni Micah, kaya nagpasya si Alexander na huwag mag-alala tungkol dito pansamantala. Noong araw na iyon, maagang gumising ang pamilya ng 3. Pagkatapos ng almusal, dinala ni Alexander ang kanyang pamilya sa venue ng kompetisyon, ang Sconvia Grand Theater. Pagkatapos niyang iparada ang sasakyan, naglakad sila ng ilang hakbang at bumangga kay Val Erie. Kanina pa dumating si Val Erie. Kanina pa siya naghihintay sa kanila sa entrance. Masayang yamakap si Micah sa kanyang mga bisig at pinuri, Tita Val Erie, ang ganda ng damit mo ngayon. Si Val Erie lang ang pinakasabik niyang lapitan bukod kina Alexander at Yulia. Mapaglarong tanong ni Val Erie sa maliit, ang maganda lang ay ang damit ko. Agad nang umiti ang maliit at sumagot, mas maganda si Tita Val Erie. Agad na tinakpan ni Val Erie ang bibig at tumawa, napakaganda rin ng syota natin ngayon, parang munting diwata. Isang naiinip na boses ang biglang lumabas sa gilid habang silang 4 ay nagtatawanan at nag-uusap. Bakit ko kayo nasagasaan ulit? Pinagmumultuhan mo ako kahit saan ako magpunta. Kabanata 629. Napalingon si Alexander at ang kanyang mga kasama sa nagsalita. Nakita nila si Belinda. Nang mapansin niya ang grupo, nagulat siya. Naglakad siya papunta sa kanila na nakasuot ng itim na evening gown na may tren. Nagtipon si Peach at maraming bodyguard sa paligid ni Belinda. 3 araw na ang nakalipas, hindi ba sinabi ni Terry na bibisitahin niya ng personal ang mga Lucas? Paano naging posible para sa Alexander na dumating dito nang hindi nasaktan? Hindi kaya ipinagpaliban ni Terry ang kanyang pagbisita dahil marami siyang kailangang asikasuhin. Hindi pa ba siya nagkaroon ng pagkakataon na harapin si Alexander? Oo, ito dapat. Kung hindi, paano maaaring ang isang malayong kamag-anak ng mga Lucas na tulad ni Alexander ay makakalaban sa isang nangungunang baril tulad ni Terry? Agad namang nanimbalik ang loob ni Belinda matapos itong isipin. Binigyan niya ng malamig na tingin ang grupo. Nang makita niya si Micah, maganda ang pananamit, kumislap ang mga mata nito sa panghahamak. Sabi niya, "Don't you tell me that girl is the contestant for today." Kumunot ang noo ni Alexander at binatukan, "Ano ba sayo? Magwala ka.
Alexander! Galit na sigaw ni Belinda. Mabilis niyang binawi ang kanyang leeg sa takot nang makasalubong niya ang tingin ni Alexander at hindi na naglakas loob na magbitaw ng isa pang salita. Ang kaguluhang idinulot ni Belinda ay naging dahilan upang mapansin ng mga tao sa lugar. Hindi nagtagal ay nagtipon ang kanilang mga dosenang tao at lumipat sa kanilang direksyon. Nang mapansin ito ni Belinda, agad siyang nag-assume ng mayabang na paninindigan at sinabing, "Wag na, wala akong oras makipagtalo sa iyo. Hinahanap ako ng mga admirers ko. Magiging abala ako sa pagpapa-autograph at pagkuha ng litrato nila." Mataas at makapangyarihan din kumilos si Peach. Inutusan niya ang mga bodyguard na nasa likuran niya, "Panahon na para gampanan ninyo ang inyong tungkulin. Kailangang panatilihing ligtas si Belle. Ayos ang mga larawan, ngunit huwag hayaang makalapit ang mga tagahangang iyon." Si Belle ang pinakamainit na celebrity, kung mayroon man sa sila ay mga haters at sinasaktan siya, walang sinuman sa inyo ang kayang magbayad para sa pagkalugi ng kumpanya. Sagot ng mga bodyguard, "Roger that, Ms. Peach." Agad silang nagsanib kamay upang bumuo ng pader ng tao, pinapanatili si Belinda sa gitna para sa proteksyon. Handa silang gamitin ang lahat ng kanilang lakas para palayasin ang kabaliwan ng mga fans. Sabi ni Belinda, "Lahat kayo ay mapagmasid kaya nakilala ninyo ako mula sa aking likuran." Nang magsilapitan ang mga tagahanga, agad siyang nagsuot ng matikas at palakaibigan at nagsimulang makipag-chat sa kanila. Nawala ang ngiti niya habang winuwagayway ang kanyang kamay at naghahanda para magpakuha ng litrato dahil nakita niyang dumaan sa kanya ang mga baliw na fans at diretsyong papunta kay Micah. Ito ay mini diva. "Micah, fans mo kami. Micah, pwede ba akong magpa-picture sa'yo? Gusto ng anak ko ang pagkanta mo." Agad na napalibutan sina Alexander at Yulia ng 12-dosenang tao. Samantala, nakaawang ang bibig ni Belinda at Peach na handang mag-pose. Kahit na ang mga bodyguard na bumubuo sa pader ng tao ay nakaramdam ng lubos na kahihiyan. Nobela. Fan ba sila ng brat? Galit na galit si Belinda. Naramdaman niya ang mapanuksong tingin ng mga nakapaligid sa kanya at gusto niyang magtago sa isang butas. Sobrang nakakahiya. Akala ko ang mga taong iyon ay pupunta para sa akin, ngunit hindi ako clueless na ang isang maliit na batang babae ay nakawi ng aking limelight. Ako ay maingat na nagsusumikap sa industriya ng libangan upang makamit ang isang tiyak na katayuan at kasikatan, ngunit hindi ko nagawang makipagkompetensya sa isang batang babaeng greenhorn. Bakit? Kabanata 630. Napatapak ni Belinda ang paa dahil sa galit. Agad niyang sinisi ang lahat kay Alexander. Nagngangalit pa siya sa galit. Napaisip siya sa sarili. Maghintay lamang at tingnan. Hahayaan ko muna kayong maging mayabang kahit sandali pa. Kapag may oras si Mr. Pearson para makipag-usap sa iyo, oras ko na para iangat ang ulo ko. Pinigil ni Belinda ang sama ng loob matapos ang pag-iisip na iyon. Hinaway-kaway niya ang kanyang balakang at tinungo ang teatro. Samantala, nagpa-picture si Micah kasama ang maraming tao. Nang mapansin ni Alexander na dumarami na ang nagtitipon, bigla niyang tinapos ang photoshoot. Aniya sa lahat, "I'm sorry, Micah is here to participate in the finals today. We must make final preparations backstage as the competition is about to start. We'll have opportunities for pictures another time." Ang mga tagahanga na nakapila para sa mga larawan ay sumang-ayon lahat. Nobela. Ayos lang yan. May chances na magkaroon ng litrato mamaya. Hayaan mo muna si Micah na maghanda para sa kompetisyon. Go Micah, we're rooting for you. Ang championship ay sa iyo na kunin. Isang grupo ng mga tagahanga ang nagyaya kay Micah. Masiglang tumango si Micah at sinabing, I'll do my best." Pinangunahan ni Alexander ang grupo sa teatro matapos magpaalam sa mga fans. On their way, Valerie exclaimed in surprise, "Alexander, kailan pa naging sikat si Micah?" Walang kamalay-malay si Valerie na nag-live streaming si Micah dahil kamakailan lang ay naging abala siya sa paggawa ng pelikula sa isang production team. Sisigot na sana si Alexander nang tumunog si Micah, "Tita Valerie, kumakanta ako sa harap ng computer sa bahay.
Maraming lolo, Maika, tito, at auntie na nagkakagusto sa akin. Binigyan pa nila ako ng regalo. Sa susunod kapag ako kumanta, mapapanood din ni Tita Valerie. Maika, live streaming online ba ang sinasabi mo? Tanong ni Valerie. Buong pagmamalaking tumanggo si Maika. Ang galing, Maika. Kapag nag-live stream ka next time, pupunta talaga ako at manunood. Magpapadala rin ako ng mga regalo sa'yo. Ang dahilan kung bakit biglang nagkaroon ng maraming fans si Maika ay naging malinaw kay Valerie. Sa gitna ng kanilang tawanan at daldalan, pumasok silang apat sa lobby ng teatro. Nirerehistro ng mga empleyado ang mga kalahok sa pasukan ng lobby. Nang pumila si Alexander kay Maika, napansin niya ang mga pamilyar na figure na nakatayo sa harapan. Si Luis iyon at ang kanyang anak na babae, si Tyne. Si Tyne ay agad na naging superior nang makita si Maika, na nagpapakita ng paghamak kahit sa murang edad. Napansin din ng kanyang ama si Alexander. Bumilis ang tibok ng puso niya. Mabilis niyang natapos ang pagpaparehistro at dinala si Tyne sa backstage. Bilang isang batang babae, hindi naiintindihan ni Tyne ang pagiging komplikado ng mga pakikipag-ugnayan ng may sapat na gulang, hindi niya alam kung paano itago ang kanyang mga emosyon. Gayunpaman, nasaksihan mismo ni Luis ang kapangyarihan ni Alexander. Ang nakakatakot na eksena sa Vail Tomas Hills ay patuloy pa rin sa kanya. Mula sa araw na iyon, gabi-gabi na siyang gigisingan ng mga bangungot. Tila ang pinugutan ng ulo noong araw na iyon ay sa halip na si Max. How would he dare say another word kapag nakita niya si Alexander ngayon? Gaya ng inaasahan, walang pakialam si Alexander sa kanya. Sumunod din siya sa procedure at pumunta sa backstage pagkatapos mag-sign in para kay Maika. Sa backstage dressing room, may isang guro na gumabay sa mga kalahok. Ang mga magulang ay pawang itinuro sa mga upuan ng madla para manood ng kompetisyon. Umupo sina Alexander, Yulia, at Valerie sa audience. Tumaas ang kurtina ng entablado pagkatapos nilang maghintay ng ilang sandali. Hudyat ito ng pagsisimula ng kompetisyon. Umakyat sa entablado ang host na may bitbit na mikropono habang nakasuot ng pulang evening gown. Kabanata 631. Magandang gabi, mga guro at magulang. Maligayang pagdating sa grand finale ng North Junior Association Singing Competition. Ako ang host ninyo, Una French. Nais naming ipaabot ang taos-pusong pagtanggap sa lahat ng nasa silid na ito sa ngalan ng Junior Association. Matagumpay nating napili ang nangungunang 3 performer mula sa bawat lungsod para lumaban sa ating grand finale dito sa Sconvia City pagkatapos ng 2 linggong matinding kompetisyon. Ngayon, tamasahin natin ang magagandang boses ng ating mga batang performer. Masaya at masigasig ang boses ni Una. Umani siya ng malakas na palakpakan mula sa mga magulang na nakaupo sa audience seat. Hindi tulad ng nakaraang kompetisyon sa Cloudtopia, maraming pangkalahatang audience ang dumalo. Sa madaling salita, ang mga tagahanga na pumila sa labas para magpakuha ng litrato kasama si Maika ay talagang bumili ng mga tiket sa kaganapan. Lahat sila ay nagsimulang magsaya sa puntong ito. Maika, sayo na ang tagumpay. Maika, sayo ang championship. Babe Maika, mamahalin ka namin palagi. Lahat ng mga miyembro ng audience ay mula sa Sconvia. Napanood na nila dati ang performances ni Maika via mga live stream. Natural, tuwang-tuwa sila nang mapanood ng live ang kompetisyon. Mukhang nabigla ang host. Hindi niya inasahan na ang isa sa mga kalahok ay labis na nagustuhan at nakakakuha ng maraming tagasunod. Nang tumahimik na ang pagpalakpak, nagpatuloy si Una, salamat sa iyong sigasig. Ipapakilala ko na ngayon ang mga hurado para sa araw na ito. Sila ay sina Mr. Christian Debussy, chairman ng Sconvia Piano Society. Madam Carol, music instructor para sa Sconvia Children's Association. At Mr. Cory Wonder, music critic para sa North Musical TV. Ang bawat hukom ay tumayo at binati ang mga manunood pagkatapos ipakilala. Matapos ipakilala ang unang 5 hukom, inihayag ni Una ang ika-6 na may mas malaking sigasig. Ang aming ika-6 na hukom ay ang pagmamalaki ng Sconvia City at Star Entertainment.
Higit pa rito, si Miss Belinda ay kilala bilang all-around superstar ni Alvonia. Sa kanya para sa paglalaan ng oras sa kanyang abalang schedule upang suportahan ang aming mga batang performer. Nang marinig ang sinabi ng host, buong pagmamataas na tumayo si Belinda at bahagyang kumaway sa mga manunood. Nang dama po ang tingin niya kay Alexander at sa kasama nito. Isang mapang-asar na tingin ang bumungad sa kanyang mukha. Hindi ito alam nina Alexander at Yulia. Interesado lamang ang mag-asawa na panuurin ang pagganap ng kanilang anak at hindi na inistorbo ang iniisip ni Belinda. Ang mga patakaran para sa grand finale ay parehas sa mga nasa semifinals ng Cloudtopia. Ang bawat isa sa 6 na hukom ay may 100 puntos upang igawad, na may pinakamataas na 600 puntos. Ang kampyon, first runner-up, at ang pangalawang runner-up na posisyon ay ibibigay sa nangungunang 3 performer na may pinakamataas na marka. Ngayon, ipinapahayag ko na nagsimula na ang grand finale. Ang una nating performer ay si Lionel Robson mula sa Merced County, tanggapin natin siya. Umalis sa entablado ang host pagkatapos niyang ipahayag ito. Isang batang lalaki na mga 6 na taong gulang ang umakyat sa entablado at sinimulan ang kanyang pagganap sa oras na may musika. Ang lahat ng mga kalahok na nakapasok sa grand finale ay naipalabas na sa kani-kanilang lungsod, at bawat isa sa kanila ay naghatid ng mga natatanging pagtatanghal. Kasunod ng kanyang pagganap, nakatanggap si Lionel ng kabuuang 525 puntos mula sa mga hurado. Ang mga marka ng mga sumusunod na kakumpetensya ay nasa pagitan ng 500 at 550. Susunod, salubungin natin si Tyne, ang kampyon mula sa semifinals ng Sconvia City, upang isagawa ang kanyang piyesa ng kompetisyon. Nobela. Kasunod ng anunsyo ng host, ang anak ni Luis ay umakyat sa entablado. Kabanata 632. Nakaupo si Luis sa gitna ng audience habang pinapanood niya si Tyne sa stage. May pag-asa sa kanyang mga mata. Dahil hindi niya nagawang talunin si Alexander, hinangad niyang palawigan ang kompetisyon sa pamamagitan ng kanilang mga anak na babae. Kung mas mataas ang ranggo ni Tyne kaysa kay Micah ngayon, tiyak na magiging proud siya. Kumpiyansa na sinabi ni Tyne sa mikropono sa entablado, "Kumusta mga hurado at mga manunood? Ako si Tyne, ang kampyon ng rehiyon ng Sconvia. Ngayon, ay perform ko ang kantang Heartbeat para sa iyo. Ito ay isang classico at mapaghamong Italian na kanta, at sana magustuhan mo." Kung ikukumpara sa iba pang mga pagpipilian ng kanta ng mga bata, ang pinili ni Tyne ay talagang mas mahirap at matunog. Napangiti ang lahat ng judges nang makita ang kalmadong kilos ni Tyne. Bilang isa sa mga hurado, nagkusa pa si Belinda na sabihin, "Mula noong semifinals, iniisip ko na ang pagkanta ni Tyne. Ang batang babae na ito ay may magandang boses, at siya ay isang lokal mula sa Sconvia City. Sana lahat mas binibigyang pansin siya." Naturally, alam ng ibang mga hukom kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Nais niyang makatanggap ng mahusay na marka si Tyne. Sa bagay, patimpalak lang ng mga bata. Bagamat mahalaga ito sa mga magulang, nakita ito ng mga hukom bilang isang masayang aktibidad. Natural na igagalang siya ng mga ito dahil nagsalita na ang superstar. Hindi nakaimik si Alexander. Bumalik sa Cloudtopia semifinals, nakatagpo siya ng isang contestant na naniniwalang ang pag-awit sa Italian ay makakaangat sa kanya. Sumunod naman ang anak ni Luis. Ang ilang mga tao, pagkatapos na humiga ng ilang sandali, ay hindi na makabangon. Masaya nilang ginampanan ang papel ng mga alipin, na nakalimutan ang kanilang sariling mga ugat. Si Tyne ay ganap na niwili sa kanta nang magsimula ang musika. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang musika, at ibinaban ni Tyne ang mikropono. Kailangang ibigay ito ng lahat sa kanya. Napakahusay niyang kinanta ang kantang ito para sa isang 5 taong gulang na batang babae. Agad namang nag-thumbs up si Belinda at nagbigay ng 100 points. Ang iba pang 5 hukom ay lahat ay nagbigay ng mga marka na higit sa 75. Ang huling score ni Tyne ay isang kahangahangang 585 puntos. Iyon ang pinakamataas na marka sa ngayon. Natuwa si Luis nang marinig ang score na ito.
Sinadya niyang sumulyap kay Alexander. Gayunpaman, walang pakialam si Alexander tungkol dito. Dalawa pang kalahok ang nagtanghal, at parehong mas mababa ang score kaysa kay Tyne. Lalong naging mayabang si Luis. Maya-maya, turn na ni Micah. Umupo ng tuwid sina Alexander, Yulia, at Valerie. Habang pinapanood nila ang entablado, na puno ng pananabik ang kanilang mga mata. Umakyat si Micah sa stage habang nakasuot ng maliit na pink at puting damit at isang sparkling na korona. Hello, Sister Una. Hello, mga tito at auntie mula sa judges seat. Ako si Micah. 4.5 taong gulang na ako. Nobela. Magalang na binati ng maliit ang host at ang 6 na judges. Natigilan si Una na sasalubungin siya ni Micah, at napagtagumpayan si Una ng sweetness ng dalaga. Naintriga siya kay Micah, na napakaraming fans doon, at nagustuhan niya kaagad. Sa puntong ito, tumahimik ang mga tagahanga sa audience. Nagsimula silang makaramdam ng labis na pagkabalisa, na tila ang kanilang sariling anak na babae ay gumaganap, at nag-aalala na siya ay magkamali. Nanlilisik ang mga mata ni Belinda na may bahid ng hinanakit. Kabanata 633. Ninakaw ng babaeng ito ang spotlight ko. Hindi ko kaya ito. Nagkaroon din ako ng maraming mga lumang sama ng loob kay Alexander at Valerie. Paano ko magugustuhan ang anak nila? With these thoughts running through her head, Belinda impatiently said, naghihintay ang ibang mga bata. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat na magpanggap na sweet at inosente dito. We play fair. Kung masama ang iyong pagkanta, hindi mahalaga kung gaano ka kaganda. Subukan mong puntahan. Medyo nalungkot sina Alexander at Yulia nang marinig ang sinabi ni Belinda. Paano ito magagawa ni Belinda bilang isang hukom? Sinunod lang ni Micah ang itinuro sa kanya ng kanyang mga guro at ni Valerie, na batiin ang lahat nang umakyat siya sa entablado. Ang maliit ay palaging magalang at matamis sa bahay. Paano maituturing na pag-arte? Sa panahon ngayon, ang pagiging magalang ay itinuturing na pag-arte. Naghihiganti ba si Belinda sa kanyang mga personal na hinaing sa pamamagitan ng pag-abuso sa kanyang kapangyarihan bilang isang hukom? Natural, nagalit ang pamilya at mga tagahanga ni Micah. Natigilan si Micah na nakatayo sa stage. Binawi niya ang hinanda niyang pagbati para sa audience. She said directly into the microphone, "The song I'm going to perform is Nemelis. It was written by Dad. I love it very much. Sana magustuhan din ng lahat." With that being said, nagsimulang kumanta si Micah sa microphone. Ang kantang ito ay orihinal na nilikha ni Alexander at kalaunan ay may lyrics na idinagdag ni Valerie. Hindi ito opisyal. Pinakawalan, at hindi mahanap ng mga organizer ang saliw, kaya napilitan si Micah na magkapela. Hindi tulad ng ibang mga kanta, ang Nameless ay mas angkop para sa isang kapela. Nagkaroon ito ng epektong tumatagos sa kaluluwa. Nagbigay ng kakaibang sensasyon ang kanta kapag sinamahan ng medyo childish na boses ni Micah. Tila nagdala ito ng kislap ng pag-asa sa tiwangwang na mga larangan ng digmaan sa hilaga. Saglit na nalunod ang buong audience sa inosente at dalisay na boses ni Micah. Marami sa mga tagahanga ni Micah ang hindi napigilan ang kanilang mga luha matapos marinig ang kanyang boses. Sa kalagitnaan ng kanta, nawala ang parang bata na boses ni Micah. Isang mahaba at ethereal melody ang pumalit. Iyon pa rin ang kantang, Nameless, pero parang ibang kanta. Hinawakan ni Micah ang isang berdeng dahon at inilagay ang kanyang mga kamay sa magkabilang gilid ng kanyang bibig. Isang string ng melodies ang nagmula sa dahon na iyon. Ang melody ay may ethereal na malazither na kalidad pati na rin ang malungkot na tono ng oboe. Ito ay tila isang kanta na pag-aari mula sa malayong nakaraan at dahan-daang lumapit sa madla kasama ang tunog ng mga hooves mula sa sinaunang panahon. Laking gulat ng lahat kaya nawalan sila ng salita. Pakiramdam nila ay kalahating siglo na ang lumipas, ngunit parang isang sandali lang ang lumipas. Unti-unting naglaho ang nakakaakit na himig. Inalis ni Micah ang dahon sa kanyang bibig at yumuko sa lahat. Umugang ang palakpakan mula sa audience seat.
Maya-maya ay nakabawi na ang mga manunood at umalingaw ang malakas na palakpakan. Nobela. Micah, you are amazing. You're worthy of being the one I admire. Magaling siyang kumanta sa live stream, pero hindi ko ini-expect na sobrang shockang pala ito sa personal. Mini Diva, I'll always be your fan. Excited na naghiyawan ang mga fans. Bumangon na sina Alexander, Yulia, at Valerie at buong pagmamalaking pinalakpakan si Micah. Si Luis na kanina pa nasa unahan at mayabang ay hindi na magawang magmayabang. Sa kabila ng pagmamahal niya sa sarili niyang anak, alam niyang hindi maikukumpara ni Tyne si Micah sa tono o emosyonal na pagpapahayag. Siyempre, hindi lang mga audience ang nakaranas nito. Parehong hindi napigilan ng host at ng judges ang pumalakpak para kay Micah. Kabanata 634. Hindi nila inasahan na magagalaw sila ng isang 4.5 taong gulang. Of course, the song itself was very moving, pero ang talagang ikinagulat nila ay ang composer pala ang ama ni Micah. Kung ang kantang ito ay isa publiko, maaari itong higit na mapabuti ang katayuan ng paligsahan. Sa wakas ay naunawaan na ni Una kung bakit napakaraming tao ang dumating para i-cheer si Micah. Agad siyang naging fan matapos marinig ang melody na nilikha gamit ang isang dahon sa dulo ng kanta. From this moment on, naging fan ni Micah si Una. Nakakatuwang pakinggan ang pagkanta ng batang babae. Para rin siyang porcelain doll sa hitsura. Siyempre, ang pinakakahangahangang aspeto ay na maaari siyang magpatugtog ng musika gamit ang isang dahon. Si Little Micah ay isang matalino at magandang babae. Sa puntong ito, si Belinda lang ang nakatitig kay Micah ng may sama ng loob. Hindi niya masyadong pinag-isipan ang kanyang kakayahan sa pagkanta. Galit na galit siya na nakuha ng isang 4.5 taong gulang na bata ang lahat ng atensyon. Bago nakapuntos ang mga hurado, hindi napigilan ni Una na purihin si Micah. Salamat, munting Micah, sa pagbibigay sa amin ng pinakamalaking kasiyahan at pagtataka. Walang pag-aalinlangan, ang mga hukom ay nagkakaisang binigyan ito ng iskor na 100. Novel Bean. Hindi perpektong naipahayag ni Micah ang kanta, ngunit kumpara sa ibang mga kalahok, napakaraming sorpresa ang naidulot niya sa lahat. Kung siya ay gumanap sa mga istasyon ng TV na may malaking madla at kumanta ng isang orihinal na kanta, walang alinlangan na siya ay maaaring maging isang nationwide sensation. Sino pa ba ang dapat mag-champion kung hindi siya? 5 sa 6 na judges ang nagbigay ng score na 100. Si Belinda lang ang judge na nagsapubliko ng score niya so far. Natuon ang atensyon ng lahat sa kanya dahil ang kanyang score ang nagdetermine kung si Micah ang magiging champion. Akala ng lahat walang suspense. Tapos yung ibang judges, perfect scores. Sa pagkakataong ito, hindi naman masyadong malayo ang score ni Belinda, di ba? Kumpara sa score ng ibang contestants, si Micah ang magwawagi kung bibigyan siya ni Belinda ng 60 points. Madaling makamit ang 60 puntos. Nagtiwala ang mga tagahanga. Ang ilan sa kanila ay handang pumalakpak. Inihayag ni Belinda ang kanyang score. 0 points. Lahat ay hindi makapaniwala. Nagkaroon ng ganap na katahimikan sa buong venue. Maraming tao ang kumukurap dahil naniniwala silang may nakikita sila. May mga taong bumangon pa at sumandal. Ang whiteboard ay mayroon pa ring nakakagulat na halatang 0 points na nakasulat dito. Tunay na 0 points ang ibinigay ng judge na iyon. 0 points ang natanggap ni Micah mula kay Belinda. Ano ang nangyayari? Masyadong ibang-iba ang score sa inaasahan nila. Ang mga hukom ay magbibigay ng 60 o 70 puntos sa mga kalahok na sabik na nakalimutan nila ang kanilang mga liriko bilang pampatibay loob. Napakahusay ng performance ni Micah, pero 0 points talaga ang binigay ni Belinda sa kanya. Kung isa sa alang-alang ang perpektong rating na ibinigay ng iba pang mga hukom, ito ay isang malaking kabalintunaan. Not to mention the audience below the stage, kahit ang host sa stage ay hindi rin nakatiis na makita ito. She pursed her lips and asked Belinda, Miss Belinda, mali ba ang pagkakasulat mo ng score mo? Bakit iba ang point mo sa ibang judges, na lahat nagbigay ng 100 points? Ngumuso si Belinda.
Kinuha niya ang mikropono at mayabang na sinabi, lahat, mangyaring tumingin at tingnan kung ano ang buong pangalan ng kompetisyong ito. Kabanata 635. Napagtanto mo na ito ang Mirth Junior Singing Contest. Malinaw na nakikipagkumpetensya kami para sa mga kasanayan sa pag-awit kaysa sa mga kakaibang trick. Ang babaeng ito ay nagsimulang kumanta ng mahusay. Ang pagkamit ng 60 puntos ay hindi dapat maging isang problema para sa kanya, ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang maging matalino at nagsimulang gumawa ng himig gamit ang mga dahon. She has seriously violated the competition's rules. She received 0 points after I direct subtracted the 60 points she should have received for singing. Is there anything wrong with my thoughts? Sabi ni Una, saglit na nawalan ng sasabihin. Maliwanag, pinipilipit ni Belinda ang argumento, ngunit sa kanyang tungkulin bilang host, wala siyang kapangyarihang kontrahin. Si Micah ay lumitaw na medyo mali habang nakatayo siya sa entablado. Sa simula, nag-sign up siya dahil sa tingin niya ay magiging masaya ito. Nang maglaon, nais niyang manalo ng kampyonato dahil sa suporta ni Valerie, Alexander, at Yulia. Sa totoo lang, hindi mahalaga kung mapanalunan niya ang kampyonato, ngunit medyo nasaktan siya ng matingkad na 0 scores ni Belinda. Galit na galit sina Alexander, Yulia, at Valerie, na nakaupo sa audience seat, nang makita ang sama ng loob ni Micah. Ginagamit ni Belinda ang kanyang posisyon sa awtoridad para ilabas ang sarili niyang sama ng loob. Medyo nag-alala si Valerie nang una siyang ipakilala bilang isa sa mga judge. Naniniwala siya na iiwasan ni Belinda ang paglabas ng kanyang personal na hinanakit sa publiko. Tila, minamaliit nila ang kawalang hiyaan ni Belinda. Napagtanto mo na ito ang Mirth Junior Singing Contest. Malinaw na nakikipagkumpetensya kami para sa mga kasanayan sa pag-awit kaysa sa mga kakaibang trick. Ang babaeng ito ay nagsimulang kumanta ng mahusay. Ang pagkamit ng 60 puntos ay hindi dapat maging isang problema para sa kanya, ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang maging matalino at nagsimulang gumawa ng himig gamit ang mga dahon. Kalokohan! Lalong naghiyawan ang mga fans ni Micah. Kahit na mahigpit kang maghusga, ang pagganap ni Micah ay dapat makatanggap ng hindi bababa sa 80 puntos. Ano ang ibig mong sabihin sa pagbibigay sa kanya ng 0 na puntos? Ang ilang mainit ang ulo na tagahanga ay direktang humarap sa organizer, na nakaupo sa harap na hanay. Nobela. Paano napili ang mga hurado? Ang babaeng iyon ay may magandang mukha at suportado ng mga mayayamang taga-suporta. Maaari ba siyang kumatawan sa estetik ng madla? Pagdating ni Micah sa entablado, ngumiti lang siya ng magalang, na sinalubong ng malamig na panunuya. Nakatanggap na siya ng mga malicious scores. From that woman. Nagseselos ba siya na mas sikat si Micah at mas magaling kumanta sa kanya? Natigilan ang kinauukulan. Halos kumpleto na ang kompetisyon, at ang performance ni Micah ay naaayon sa hinahanap nilang kampyon. Nagulat sila na gagawa si Belinda ng ganoong eksena ngayon. Siya ay kumilos ng walang ingat. Sa katunayan, siya ay eye candy na sinusuportahan ng mayayamang taga-suporta. Si Belinda, na nakaupo sa entablado, ay hindi pinansin ang mga pahayag na ito. Direkta niyang kinuha ang mikropono at sinabi sa mga tagahanga, nagseselos sa kanya. Are you kidding me? Not to mention my standing in the entertainment industriya, ngayon ako ang judge na inimbitahan ng organizer. May karapatan akong magbigay ng 100 puntos. Maaari akong magbigay ng maraming puntos hanggat gusto ko. Hindi bagay sa'yo. Belinda, I cannot talk sense into you. Belinda, I cannot talk sense into you. Nagulat ang fans ni Micah na napaka-defiant ni Belinda sa stage. Belinda, I cannot talk sense into you. Nagulat ang fans ni Micah na napaka-defiant ni Belinda sa stage. Iakyat na natin ang susunod na bata sa entablado. Mamaya, may iba pa akong dapat asikasuhin. Hinikayat ni Belinda ang host. Sinulyapan ni Una ang taong namamahala sa kaganapan. Bumantong hininga siya, tumango, at sinenyasan siyang magpatuloy. Umuunlad ang career ni Belinda sa entertainment industry, which was understandable naman dahil may mayayamang backers siya.
Itong namamahala ay presidente lamang ng Children's Association. Hindi siya nang ahas na saktan ang mga taga-suporta ni Belinda. Nagpasya siyang maabot ang isang kompromiso at kumpletuhin ang kompetisyon. Bagamat hindi patas ang pakiramdam ni Una kay Micah, kinailangan niyang walang magawang maglakad papunta sa gitna ng entablado at ipahayag ang resulta. Oras na para i-announce ang resulta kapag natapos ng kumanta ang lahat ng bata. Walang alinlangan, si Tyne ang nagwagi sa kampyonato. Sinadya ni Tyne ang tingin kay Micah, na nakatayo sa sulok ng entablado, habang itinataas ang trepeo. Kabanata 636. Ang final score ni Micah ay 500 dahil ginamit ni Belinda ang kanyang posisyon sa kapangyarihan para maglabas ng personal na sama ng loob at binigyan siya ng 0 points. Siya ang huling pumasok sa lahat ng mga kakompetensya sa mga tuntunin ng mga puntos na nakuha. Namula agad ang mga mata ni Micah nang matanggap niya ang resulta na siya ang huling pumasok. Pinipigilan ng dalaga ang kanyang mga luha nang nasa stage na siya. Pakiramdam ni Alexander ay parang nadurog ang kanyang puso sa mga hinaing nito. "Daddy!" Sigaw ni Micah sa kanyang ama. Puno siya ng hinanakit, at pinaramdam kay Alexander na dinudurog ang puso niya. Pagdating sa kompetisyon, may nanalo at natalo. Malinaw na bibigyan ni Alexander si Micah ng ilang mga aralin kung siya ay hindi maganda at naligay sa huli. Gayunpaman, ang kanyang anak na babae ay malinaw na gumanap ng napakahusay. Kusa siyang pinigilan ni Belinda. Kumunat ang noo ni Alexander nang makitang mukhang agrabyado ang kanyang syota. Hindi niya hahayaang mag-slide ito. Galit na deklara ni Valerie, nakakasuklam talaga si Belinda. Isang bagay ang patuloy na pagsupil sa akin, ngunit pinapahirapan niya ang mga bagay para sa isang bata. Nagalit din si Julia. Binuhat niya ang kanyang anak na babae, na mukhang galit at nababagabag, sa kanyang mga bisig. Sumangot ng mahina si Alexander at sinabing, ang insidenteng naganap 3 araw na nakalipas kung saan pinilit ka ni Terry na lumabas para mag-party ay malamang na may kinalaman sa babaeng ito. Hindi ko sinasadyang magtanim ng sama ng loob sa kanya, ngunit dahil hindi siya alam mo kung paano pigilan ang sarili at pahirapan ang syota ko, huwag mo akong sisihin sa pag-uulat ng mga lumang scores. Ang final score ni Micah ay 500 dahil ginamit ni Belinda ang kanyang posisyon sa kapangyarihan para maglabas ng personal na sama ng loob at binigyan siya ng 0 points. Nang makitang umiiyak si Micah, marami sa kanyang mga tagahanga ang labis na nalungkot kaya lumapit sila para i-comfort siya. Nagsalita si Alexander ng ilang salita sa kanila. Sinabi niya sa kanila na gusto niyang iuwi ang kanyang anak para pakalmayan ang mood nito. Very understanding ang mga fans. Nagpahayag sila ng pagmamahal sa pagganap ni Micah bago sila umalis. Nang buhati ni Alexander si Micah at naglakad patungo sa exit kasama sina Julia at Valerie, pumasok sila sa mga magulang ng mga kalahok na contestant. Lalapit sila sa kanila at magsasabi ng ilang salita para aliwin si Micah. Nang makita ng dalaga kung gaano karaming tao ang humanga sa kanyang pagganap, medyo gumaan ang pakiramdam niya. Nakasalubong na naman ni Alexander si Luis at ang kanyang anak, nang papasok na sila sa parking lot. Medyo awkward ang itsura ni Luis nang makita niya si Alexander. Habang tinatitigan ni Tyne si Micah at tinutuya ito ng malakas, sinabi nitong, nakakahiya ka bang umiyak dahil natalo ka sa kompetisyon? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng judge? Ito ay singing competition, pero kailangan mong tugtugin ang himig gamit ang isang dahon. Tinatahak mo ang isang baluktot at lumalabag sa mga landas sa kompetisyon. Bakit ka maglakas loob na umiyak dito? Kumikislap ang mga mata ni Alexander na may malamig na liwanag nang marinig ang sinabi ni Tyne. Galit na siya, ngunit ang batang ito ay naglakas loob na pagtawanan ang kanyang syota sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na naglalakad sa isang baluktot na landas sa pamamagitan ng paghihip ng isang dahon. Gaya ni Belinda, nililigawan niya si kamatayan. Nobela. Sesabog na sana si Alexander. Isang sampal sa mukha ang natanggap ni Tyne mula kay Luis, na biglang nagulat na ekspresyon. He chided, "Shut up. Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na magsalita?
Bumalik sa Vail Tomas Hills, personal niyang nasaksihan kung gaano katakot si Alexander. Maging si Max, ang young master ng Kents, ay pinatay ni Alexander. Ang Chief Mero ng Sconvia Police Headquarters ay napilitang bumaba sa pwesto sa isang tawag sa telepono. Kasunod ng pagkamatay ng kanyang sariling anak, si Sterling Kent, ang pinuno ng pamilya Kent, ay walang lakas ng loob na mag-imbestiga pa. Hindi ba magiging madali para kay Alexander na patayin sila kung gugustuhin niya? Agad namang yumuko si Luis kay Alexander matapos pagsabihan si Tyne at sinabing, "Alexander, I'm sorry. My daughter has been spoiled by my parents since she was child. You should not take it to heart." Kabanata 637. Natigilan si Tyne dahil sa sampal. She asked resentfully, "Dad, bakit mo ako sinaktan? May nasabi ba akong mali?" Smack! Sinampal siya ni Luis ng isa pang sampal. Walang gana si Alexander na panuurin ang dramang ito. Tumalikod siya at nagsimulang lumipat sa direksyon ng parking lot. Sa oras na ito, si Belinda, Peach, at ilang mga bodyguard ay lumakad ng may kahambugan. Laking tuwa niya nang makitang karga-karga si Micah ng kanyang ama at may mga patak ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Nang makita niya si Alexander na nagngangalit sa galit, sa wakas ay hindi na niya napigilan at sinabing may panunuya, "Nako, nagalit ako sa batang babae. Pasensya na. Lagi kong sinasabi ang iniisip ko. Bibigyan ko ito ng magandang pagsusuri kung ito ay. Pipintasan ko ito kung hindi." Sinabi ni Belinda na nagsisisi siya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya. Nasaan ang kanyang pagsisisi? Alexander sneered icily, "Learn to behave herself. Hayaan mo muna akong ipakita sa iyo kung paano gawin iyon." Lumapit si Alexander kay Belinda nang mabigkas ang mga salita. Natigilan si Tyne dahil sa sampal. She asked resentfully, "Dad, bakit mo ako sinaktan? May nasabi ba akong mali?" Smack! Isang malakas na sampal sa mukha ang natanggap ni Belinda. Ito ay isang bagay ng kutsain ni Tyne ang kanyang anak na babae. Siya ay isang 5 taong gulang na bata, at si Luis ay nadisiplina na si Tyne. Si Belinda naman ay nasa hustong gulang na at siya ang nagdulot ng paghihirap ni Micah. Aktibo niyang pinukaw si Alexander sa halip na iwasan lang ang galit nito. Nag-iimbite siya ng gulo. Agad namang napalipad si Belinda sa sampal ni Alexander. Malakas siyang bumagsak sa sementadong lupa ilang dosenang talampakan ng layo. Ubo, ubo, ubo. Marahas na umubo si Belinda. May nakita siyang metal na lasa sa kanyang bibig. Pagkatapos noon, nagluwa siya ng isang bibig ng dugo. Mula doon, makikita na lamang niya ang ilang ngipin na may dugo sa mga ito. "You! How dare you hit me?" Hindi inaasahan ni Belinda na maglalakas loob si Alexander na saktan siya sa Sconvia City. Si Peach, na nakatayo sa likuran niya, ay agad na sumigaw sa mga bodyguard, "Nandito ba kayo para mag-freeload? Go! Hold that guy down and take revenge for Belle." Nang marinig ang utos niya, sa wakas ay natigilan ang mga bodyguard sa kanilang pagkagulat. Bago pa sila makagalaw ay bumagsak ang tingin ni Alexander sa kanila. Malungkot niyang binalaan sila, "Ako. Kunwari nandito ka para maghanap buhay bilang mga bodyguard ng babaeng ito. Ang mga mas matalino ay dapat umalis ngayon. Huwag magdala ng gulo sa inyong sarili." Novel Bean. Sa sandaling magkasalubong sila ng tingin ni Alexander, naramdaman ng mga bodyguard ang panginginig ng kanilang mga puso, kasunod ang panlalamig na pakiramdam na parang pinagmamasdan sila ng isang mandaragit na tigre. Walang nang ahas na sumulong. Nagkaroon ng kaguluhan sa malapit nang magsimulang mag-igting ang mga bagay-bagay. Napatingin ang lahat at nakita ang napakaraming tao na nagmamadaling papunta sa kanilang direksyon. Nandyan si Belinda. Ang kasuklam-suklam na babae na iyon ay hindi patas na nakapuntos kay Micah. Pinaiyak niya si Micah ng napakatagal at binigyan siya ng 0 points. "Micah, stop crying. Nandito kami para maghiganti sa'yo." Pagkatapos ay naglabas sila ng isang tumpok ng bulok na gulay at isang bangkus ng bulok na itlog mula sa mga plastic bag at itinapon kay Belinda. "Arg! Arg!" Napasigaw si Belinda ng ilang beses.
Mayroon siyang mabahong pula ng itlog at nabubulok na dahon sa buong katawan niya. Siya ay tumingin hindi kapani-pani walang nakakadiri. Hindi makapaniwala si Belinda habang ginagamit niya ang kanyang mga kamay para harangin ang pananakit. Kabanata 638. Si Belinda ay isang superstar na mayroong libu-libong mga tagahanga. Hindi niya kailanman inisip ang posibilidad na makaranas siya ng ganitong uri ng paggamot. Nanginginig sa takot si Peach nang mapansin niya ang napakaraming tao na nagkukumpulan sa di kalayuan. Ilang dosenang katao lang ang kasama sa grupong sumugod lang, ngunit ito ay sapat na para kay Belinda. Gayunpaman, ang grupo na lumapit sa kanila sa malayo ay binubuo ng ilang daang tao. Lahat ba sila ay mga tagahanga ni Micah? Kalimutan mo na. Hindi ngayon ang oras para isipin ito. Malaking problema kung kukunan ng mga tabloid ang kasalukuyang estado ni Belinda. Isang kislap ng liwanag ang sumilay sa mga mata ni Peach. Inutusan niya ang mga bodyguard, bilisan ninyo. Protektahan si Belle at isakay siya sa kotse. Agad namang tinupad ng mga bodyguard ang utos. Nagsisiksikan sila patungo sa MPV van at mabilis na pinalibutan si Belinda. Ang grupo ay tila galit na sinusubukang tumakas mula sa pinangyarihan. Samantala, hindi nagpapigil ang galit na mga tagahanga. Inihagis nila sa van ni Belinda ang mga bulok na gulay at mabahong itlog. Sinamantala ni Alexander at ng kanyang kasama ang pagkakataong ito at tahimik na umalis sa eksena. Sa kanilang pag-uwi, inaliw ni na Yulia at Valerie si Micah sa pamamagitan ng malumanay na salita. Micah, ang daming fans na nagmamahal sa iyo. They came specifically to exact revenge after learning that Belinda had unfairly judged you. Tama. Tingnan mo ang mga score na binigay ng ibang judges. Si Micah ang pinakamagaling na singer of the day. Ngumuso at tumango ang bata matapos marinig ang sinabi ni na Yulia at Valerie. Sabi niya, Daddy, Mommy, Tita Valerie, naiintindihan ko na. Masamang babae si Belinda. Nobela. Agad namang natuwa si Alexander at ang iba pa sa katagang, masamang babae. Sinabi ni Alexander kay Micah, tama na, sweetheart. Si Belinda ay masamang babae. Si Daddy ang pinakamagaling na magbayad ng masasamang tao sa kanilang mga aksyon. Agad namang natuwa si Micah at sinabing, kailangan turuan ni Daddy ng leksyon ang masamang babae na yan. Magaling si Daddy. Magaling din sila Mommy at Tita Valerie. Napayakap ang maliit sa leeg ni Yulia at binigyan ito ng halik. Paano naman ako? Tanong ni Valerie at nilapit ang mukha. Nakatanggap din siya ng masaganang halik mula sa paslit. Ibinaba ni Alexander si Valerie at saka pinauwi sina Yulia at Micah bago umalis muli. Nangako siya na babayaran ang basura para sa kanilang mga aksyon. Lumipas ang 3 araw na deadline. Oras na para makipag-ayos kay Ryan. Tsaka si Belinda lang. Kaya nagkataon na naging artista sa Coleman's Entertainment Company. Kapag dumagdag ang mga bagong hinaing sa mga lumang sama ng loob, mainam na ayusin ang mga ito ng sabay-sabay. Sa mga oras na ito, napakabango ni Belinda. Siya at ang kanyang grupo ay bumalik sa kanyang tirahan sa isang malungkot na estado sa van. Tiningnan ni Belinda ang kaawa-awa niyang sarili sa salamin at galit na umungol, Alexander. And that brat. I won't let you go. Ako ay isang dakilang kagandahan. Simula nang sumikat ako, ilang tao na ang pumupuri sa akin. Kanina lang, hinabol ako ng maraming tao, at binabato nila ako ng mabahong itlog. Isa lang itong umiiyak na kahihiyan. Nang ibuka niya ang kanyang bibig, laking gulat niya nang makitang wala na siyang 4 na ngipin. Ang masama pa, nagsisimula ng tumugtog ang kanyang mga ngipin sa harapan. Sigaw ni Belinda na nag-aalab ang sama ng loob sa kanyang mga mata, oh my God. Alexander, I want to kill you. After she vented for a while, she came out of the bathroom and told Peach, Ms. Peach, tell the driver that I'm going to Coleman's family's residence later. Sinubukan ni Peach ngunit hindi niya napigilan ang pagnanais na sabihin, sige, i-text ko ang driver. Maligo ka na. Ang baho ng mga bulok na gulay at mabahong likido sa itlog ay nasa buong Belinda.
Even she found it disgusting to the point na hindi na niya matiis. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, tumalikod, at pumasok muli sa banyo. Nang matapos siyang maligo, at nagpalit ng magandang damit, narinig niya ang bulalas ni Peach. Sumigaw si Peach habang hawak ang kanyang telepono, "Nako, masama ito, Belle." Naging headline ka sa Twitter. Kabanata 639. Peevishly rebuked Belinda, Twitter headline. "Isn't that a good thing? What's the big deal?" Sigaw ni Peach sa tonong nag-aalala, "Hindi, pinapagalitan ka ng lahat. Hayaan mo silang pasaway. Kahit ang masamang publisidad ay kapaki-pakinabang na publisidad. Ang hindi pinapansin sa halip na batikos ay ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari sa isang celebrity. Ano pa ba ang nakakagulat sa akin dahil nagtrabaho ako sa industriya ng entertainment sa mahabang panahon at mayroon na nakatagpo ng maraming malalakas na hangin at high tides." Tila nasiyahan si Belinda sa kanyang sarili. From the way she saw it, ang mahalaga lang ay nakakakuha siya ng atensyon. Kapag ang lahat ay tapos na sa pagpuna sa kanya, maaari niyang linawin ang mga bagay at makakuha ng higit pang atensyon. Pawis na pawis si Peach dahil sa kanyang pagkabalisa. Ang sabi niya, hindi, iba ito. Ang mga video na sinadya mong bigyan ang batang babae ng 0 na puntos ay malawakang available online. Nakakatanggap ka ng batikos mula sa lahat sa internet. Ang ilang mga baliw na tagahanga ay hinukay pa ang lahat ng iyong mga nakaraang iskandalo. Halimbawa, ang iyong kasaysayan ng pagtatrabaho sa isang club sa Clay City at ang katotohanan na natulog ka sa isang mamumuhunan upang makakuha ng isang papel sa isang pelikula, ang lahat ng iyon ay kilala na ngayon. Nakatanggap ako ng 12 tawag mula sa mga brand na pinagtutulungan namin habang naliligo ka lang. Nagsagawa sila ng mga pampublikong anunsyo tungkol sa pagwawakas sa iyong mga kasunduan sa pag-endorso. Nilalayon kanilang kasuhan ng paglabag sa kontrata at humingi ng malaking kasunduan. Sinabi sa akin ng manager ng PR na napakabilis na kumalat ang insidenteng ito nang tumawag ako sa opisina. Kahit na ginamit namin ang lahat ng mga mapagkukunang magagamit ng kumpanya, maaaring hindi bumuti ang sitwasyon. Sa makatuwid, ang mga senior executive ay nagkakaisang nagpasya na talikuran ang PR para sa naghihintay para sa mga bagay na maaayos. Bulalas ni Belinda, "Ano? Sumuko ka na sa PR? Hindi ba't katulad din iyon ng pag-iwan sa akin para sa sarili ko?" Siya ay kumikilos ngayon lamang, ngunit siya ay namutla sa takot. Hindi siya makapaniwala na ang kompetisyon na gaganapin ng Junior Association ay maaaring magdulot ng malaking kaguluhan. Siya ay nasa malaking problema para lamang sa pagbibigay sa isang babae ng 0. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Paano na lang tayo nakaupo? Nagsimulang makaramdam ng kawalan ng magawa si Belinda sa liwanag ng mga pangyayari. Nag-effort si Peach na kumalma. Huminga siya ng malalim at sinabi, "Narito ang magagawa natin. Dapat kang mag-tweet kaagad ng paliwanag ng iyong kasalukuyang mga iniisip. Pagkatapos, dapat kang humingi ng paumanhin sa mga gumagamit ng internet at kilalanin na ikaw ay matigas at itinaguyod ang iyong reputasyon bilang isang prangka na tao." Sa karagdagan, nakuha ko sa kamera ang mga baliw na Micah fans na humahabol sa amin at nagbabato sa amin ng mga bulok na gulay at mabahong itlog habang nasa sasakyan kami. Dapat talaga ay mag-tweet ka tungkol dito. Ipaalam sa lahat na kami rin ay nakaranas ng pambubuli sa kasong ito, ang kabilang partido ay may kasalanan din. Sige, ay papost ko na, sabi ni Belinda. Agad na kinuha ni Belinda ang kanyang phone at nagbukas ng Twitter. Gayunpaman, hindi na siya nakapag-post. Mga bagong tweet sa account na nalog-in niya kaninang umaga. Natuklasan niya ang isang mensahe mula sa Twitter system nang tingnan niya ang kanyang inbox. "Minamahal naming Ms. Belinda, ikinalulungkot naming ipaalam sa iyo na ang iyong account ay nasuspend sa loob ng 999 na taon. 999 na taon. What the hell?" Nagalit si Belinda. Nang suriin niya ang homepage ng kumpanya, alam din niyang nasuspend rin ito sa loob ng 999 na taon.
Nang tingnan niya ang mga trending topics, nakita niyang kinukutya siya ng lahat at ang Star Entertainment, na sinabing nagtakda na sila ng president mula nang mabuo ang Twitter. Naging ganito na ba ang mga bagay? Pakiramdam ni Belinda ay nagdilim ang lahat sa harap ng kanyang mga mata. Muntik na siyang mawalan ng malay. Sa pag-iisip pabalik sa mga kakayahan ni Alexander sa Cloudtopia, agad siyang sumigaw, "Alexander! This must be your doing. I'll have Mr. Coleman and Mr. Pearson kill you." Kabanata 640. Utos ni Belinda, "Bilasan mo, dalhin mo ako sa tirahan ng mga Coleman ngayon. Kailangan ko si Mr. Coleman na tumawag sa akin." Kinuha ni Belinda ang phone niya at tinungo ang pinto. Mabilis siyang naabutan ni Peach. Hindi nagtagal ay nakarating na ang dalawa sa entrance ng villa ni Coleman. Ang sofa sa sala ay inookupahan ng ilan sa mga goons ni Coleman pati na rin ni Ryan at ng kanyang ama na si Andrew. "Boss!" Pinunasan ni Belinda ang ilang luha, naglagay ng nakakaawang ekspresyon, at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Ryan. She complained, "Mr. Ryan, I was bullied by Alexander. You must call the shoot for me. All I did was give his daughter a 0, but he went so far as to incite those stupid fans to retaliate against me. Nawala ko ang lahat ng aking pag-endorso, at ang mga tatak na iyon ay maghahabol sa kumpanya para sa malaking kabayaran. Ang aking karera ay tapos na. Ang kumpanya ay magdaranas ng malaking pagkalugi sa pananalapi. Ang halwang iyon ang may kasalanan para sa lahat ng ito. Mr. Ryan, ikaw hindi niya hahayaang makatakas." Nang marinig nila ang mga salita ni Belinda, naging madilim ang ekspresyon ng lahat ng tao sa silid. Kamakailan lamang ay sumali si Belinda sa Star Entertainment, ngunit si Ryan ay kailangang magbayad ng napakalaking halaga upang may sakay siya noong panahong iyon. Sa pagsali pa lang niya sa Star Entertainment, umangat agad siya sa posisyon ng top star. Nabatid na kasali sina Belinda at Ryan, ngunit ang mga Coleman ay hindi tanga. Ang negosyo ay umaasa kay Belinda upang makabuo ng malaking kita. Walang nag-asam na ang insidenteng ito ay laganap ng kasing lawak nito. Maging si Andrew, na nasa early 50s, ay galit na galit at nagmumura, "Damn it." Sinabi ni Ryan kay Andrew ang nangyari kina Valerie at Terry 3 araw bago dumating si Belinda. Binanggit din niya ang huling babala ni Alexander, na sinasabi sa kanya na pumunta sa mga lukas at harapin ang kanyang wakas, kung hindi ay maalis niya ang kanilang pamilya. Na-offend nila si Terry dahil sa kanya. Sinira rin niya ang career ng top star ng kanilang kumpanya. Wala siyang respeto sa kanila. Andrew chided her with a grave look on his face, "How dare he be so yabang? Ang batang iyon ay malayong kamag-anak lang ng mga Lucas. Akala ba niya simpleng pakitunguhan ang pamilya natin?" Medyo natakot pa rin si Ryan sa kaibuturan. Nobela. Iminungkahi niya, "Tay, hindi ba kayo kaibigan ng bagong hinirang na hepe ng pulisya? Tawagan mo siya at tanungin kung maaari siyang pumunta." Lumipas na ang takdang petsa. "Nag-aalala ako na baka may lalaking papasok sa aming tahanan. Siya ay napakahusay, at sinasabing kaya niyang magpadala ng isang tao na lumilipad sa isang sampal." Napaisip si Andrew, at tumanggo siya. Akala niya ay may katuturan ng proposal ng kanyang anak. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono para tawagan ang bagong hinirang na Chief Daniel. Nagsalita siya saglit habang binababa ang telepono. Niya sa lahat, malapit nang dumating si Chief Daniel at ang kanyang mga tauhan. Kung maglalakas loob si Alexander na magpakita rito, huhulihin natin siya. Lumiwanag ang mukha ni Ryan sa tuwa. He exclaimed, "This is great. Kakatawag ko lang kay Terry, at sinabi niyang malapit na siya rito. Duda ako na mabibigo tayo sa suporta ng mga nasa kapangyarihan mula sa dalawang magkaibang industriya, kabilang ang mga bigwig mula sa Sconvia Police Department at Nacrin Commerce." Tuwang-tuwa sina Belinda at Peach nang marinig nila ito. "Alexander, o Alexander, ngayon ang iyong araw ng kapahamakan." Pagkatapos nilang mag-chat para sa kanilang mga salita, may ibang tao sa pinto. Pumunta ang kasambahay para kunin ang pinto. Magsalita tungkol sa Diablo at siya ay nagpakita. Ito pala ay si Terry, ang direktor ng Nacrin Commerce.
Kasunod niya ang kanilang bodyguard na nakasuot ng black suit.